everyone! It's me, Angel, and welcome to my channel. Ang ating video ngayon ay request ng isa sa ating mga subscriber. Hello to Cheche Cruz 4530. Ang request niya, hello po Miss Angeli, pwede ka po ba gumawa ng video ng mga valid IDs para dun sa mga tao na kung ano ba ang valid ID na pwedeng gamitin pag wala pang postal ID and you need ID. Hello Miss Che, thank you so much sa iyong request. Alam niyo ba guys, sa mga nanood ngayon, sa lahat ng tutorial videos na ginagawa ko dito sa aking channel, dito lang talaga ako na-challenge ng bonggang-bongga sa mga valid IDs. Kasi alam mo yon, nandito tayo sa Pilipinas and alam niyo naman yung sistema dito sa Pilipinas pagdating sa valid IDs, diba? But still guys, I am hoping na sa video ko na to ay may matutunan kayo and makakakuha rin kayo ng valid ID. Okay, so pag-uusapan natin ang mga valid IDs dito sa Pilipinas. So number 1, meron tayong postal ID. Yan yung ID na pinakamadali talagang makuha. But then, ang postal ID natin ay suspended pa rin until further notice. So nag-suspend sila last March 2023, this year lang. And until now, they are still suspended and wala pang balita talaga kailan yan magre-resume. Mga nagtatanong dyan guys, bakit nakasuspend tong postal ID? As far as I know, nagsuspend yan guys dahil sa national ID. So gusto nila lahat ng Pinoy ay makakakuha ng national ID. Pero ang problema kasi dyan sa national ID, which is yan ang ating number 2 sa ating valid ID, ang tagal-tagal. Puputi na lang ata yung buhok mo niyan guys, tsaka mo yan matanggap. Diba, sinuspend nila yung postal ID, sana man lang pinantayan na nila sa national ID yung releasing ng postal ID, which is nagre-range lang yun ng 2 weeks to 30 days, diba, sa postal ID. So, sana dyan sa national ID, yun din yung ginawa nila. Anyway, sa mga hindi pa nakaka-receive, guys, ng inyong PVC sa national ID, nakaka-receive din ba kayo nito? Yung papel lang. Ayan. So, still, guys, ha, magagamit nyo to. Magagamit nyo pa rin to, guys. So, sa mga wala pang PVC ID dyan, i-check nyo sa national ID system kung pwede kayo maka-request nito. Okay? So, ang hingiin lang sa inyo dun guys is the reference number doon sa first application nyo. So, yung papel, sana tinabi nyo pa yon. So, kakailanganin nyo yun guys, yung reference number para maka-request kayo nitong print out muna habang wala pa yung PVC. Number 3, SSS UMID ATM Pay Card. So, ito naman ay available. Yun nga lang limited. So, hindi siya available for all. Meron akong video nito guys. Ang link ay nasa description nitong video. Panoorin nyo po. Baka qualified ka para mag-apply ng SSS UMID ATM Pay Card. So, ang releasing daw nito guys, as per SSS, is only 30 days. So, not bad na rin. Maghintay-hintay ka lang. So, to check kung qualified ka for SSS UMID ATM Pay Card, i-click mo ang link ng video nasa description. Number 4 is the passport. So, meron akong video nito guys, yung mga list ng IDs na ina-accept sa passport. Nasa description ang link ng video. And ito din yung list ng kanilang ina-accept sa kanilang ID. So, ang national ID guys, ina-accept po ito sa passport ha. So, make sure kung wala kayong PVC, meron po kayo nito. So, bago kayo kumuha ng passport, ito muna yung unahin nyo. Kasi mare-request nyo po ito sa online and then kung saan nyo siya ipipick up. Pag i-search nyo lang guys yung sa national ID, okay? Hanapin sa inyo dyan guys sa online is the reference number. So dapat alam nyo yung reference number nyo. Yun yung sa documents nyo nung kumuha kayo nito, nandun ang reference number. So sana hindi nyo po yung tinapon at naitabi yung documents nyo na yun. Okay, pag meron na kayo nito, isunod nyo yung barangay ID, lahat guys ng mga documents, ng identity documents, i-collect nyo po lahat yan para yun ang maipapakita nyo dun sa DFA. Okay? Ito, yung barangay ID, NBI clearance, TIN ID. Kumuha kayo ng TIN guys, that is valid. Ina-accept din po yan. Pag-ibig, birth certificate. Madali lang din kumuha ng barangay ID guys. So, mag-request na kayo sa barangay ID nyo, sa barangay nyo ng barangay ID. Baka may TIN na rin kayo guys. Okay din yung TIN. Ina-accept din po yan. TIN ID. No, sabayan nyo ng print out nito. Ayan. So, basta lahat ng mga documents, ang dali lang kumuha guys sa passport. So, in just 2 weeks, meron ka ng valid ID. Madi-deliver na sa yung passport mo. So, mauuna pa yan. Mauuna pa yan dun sa national ID or sa UMID ID. So, mag-secure kayo nito guys. Kasi, nagagamit po itong print out lang. Nagagamit po ito.
Okay, so sana guys, no, yung mga government official natin guys, sana makakarating man lang sa kanila na hirap na yung mga Pinoy ngayon kumuha ng mga valid ID kasi puro suspended. Kung hindi man suspended, madi-deliver sa'yo 3 years after pa. Diba? Sobrang huling-huli na tayo Pilipinas guys pagdating sa releasing ng mga valid IDs. Okay, so sana Miss Che ay may natutunan ka sa video na to and sana ay nakakapagbigay din ako ng idea sa'yo kung paano ka makakakuha ng valid ID. And of course, same na rin doon sa mga nanonood ngayon guys, kung paano kayo makakuha ng ID niyo. Okay, thank you so much for watching everyone. So may mga request video, just comment below. Thank you!